madam! Hello, madam. Nagkita na din tayo. Wow! Grabe naman. Ang ganda mo pala sa personal. Totoo ba yan? Nako. Kasi nagpunta sa akin si Alex. Akala ko si Alex yung maganda, pero ikaw pala talaga. Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan. Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na Diyosa ng maparisan. Binago ko na. Ay, di na mukhang yung sa kawatan? Hindi na. Binago ko na siya. Kasi wala ng mga duguan. Oo, wala na. At saka yun, yung ano namin doon, okay na yun. Oo, kasi yung nagsumaksak daw sa'yo, nagtatrabaho na. Yes. Nakamove na kaming lahat doon. Nasa akin ngayon. Kamove na kayong lahat. Oo, nagkapatawa. Pagkatapos kang saksakin. Kaya kami nag-away-away doon kasi parang nag-away-away noong 2016. Ayun nga yung, ayun yung nanyos kami before. Yes. Yun ang dahilan kasi sabi ko kung may mga bisyo kayo, pwede kung hindi nyo kayang tigilan, wala naman akong pakialam doon, pero umalis na kayo dito sa poder ko. Kasi kaya sila napunta doon sa tulay, dahil sa akin, ako nagpatira sa kanila kasi sa kalsada lang kami nagkakilala. Pero kung may mga bisyo kayo, para hindi naman ako madamay, umalis na lang kayo. Ay syempre, ang pinupoint nila is, hindi naman ako may-ari ng tulay. Ayaw nilang umalis. Hindi ikaw yung may-ari ng tulay. Ayaw nilang umalis. Huwag mo angkinin ng tulay. Oo. Nag-away-away kami. Ayun yung mga time na dumating sa point na nagkasakitan, nasugatan ako dito. Yun yung tapos rumampa ako sa presinto. Ayun yung trending ko noon. So pero ngayon, okay na kami. Yes, yung pala yun. Nagkapatawaran naman na, tapos katunayan nga. Kasi gumagamit sila nung time na yun. Oo. Pero nung time na yun, hindi ka gumamit? Hindi. Ay. Nangalaka lang kami doon pero hindi ako nag-drugs. Kasi imagine mo kung nagda-drugs ako ngayon, hindi ko mapalago yung tindahan ko ng ganyan. Kasi doon siya unang nakilala, si Diwata. Pero hindi Diwata talaga pala ang name mo. Ang full name mo ay? Deo Balbuena. Ayo. Pambrusko no? Deo. Opo. Balbuena. Balbuena. Ba't naging Diwata? Sumasali ako sa mga beauty pageant, Tati. Beauty queen din ako at the same time. Beauty queen, okay. Oo. Ano mga Dalagita Days? Oo. Marami kasing klase ang pageant. Meron mga Miss Gipang Kalawakan, may Ito. mga... Nag-showtime ka din dati. Okay. Nag-show din ako dati sa kay Kuya Will. Doon na-discover niya ako. Gay beauty queen yung category. Tapos parang doon na buo yung Diwata ko. Tapos wala na, yun na yun. Yun na yun. Tapos hindi mo ako tagal doon, saglit lang. Kasi si Diwata ay talagang tubong at pinanganak sa Samar. Yes po. Diba? Opo. Tapos, ang trabaho ng nanay at tatay mo noon sa Samar? Farmers sila. Actually, yung tatay ko wala na, mother na lang. Dati yung kapatid ko nagtatrabaho dito sa Manila. So parang na-curious ako kasi pag umuwi sila, mapuputi, pag alis doon ng itim. Parang sabi ko gusto ko rin magtrabaho doon. Pumuputi pag... Oo, pumuputi. Naging curious ako. Yung pala, kaya pala sila gumaganda, pumuputi kasi hindi sila makalabas ng bahay. Gumaganda yung balat nila. Kasi di ba ang mga kapatid ko lang naman, pag pumunta ng Manila, mga katulong lang kami naman, mga boy lang, mga ganyan. Uy, pero wag natin nilalang kasi kung hindi dahil sa kanila, di ba, hindi gagaan ang buhay ng mga proud naman kami, di ba? Kasi di ba, yun lang naman talaga yung kaya namin na trabaho. So, proud pa rin kami kasi malaki din ang tulong para sa amin. Tsaka nagiging parte ng pamilya yung mga kasambahay natin, Yes di ba? po. So, ilang taong ka nung pumunta ka dito sa Maynila? Siguro pag hindi ako 17, 18, or 16, di ko na matandaan kung anong exact. Basta ganun lang, yung tatlo na yun. Pumunta ka ng Maynila dahil? Para magtrabaho. Magtrabaho, nung unang trabaho ko, pinasok ako ng kapatid ko, nagtitinda kami ng prutas sa Pasig. Tapos umalis ako doon, pinasok naman ako boy. Tumagal din ako ng mga 5 years. Marami ako napasukan, pero ganun lang yung trabaho ng mga napasukan ko. Bago yung houseboy, ganun. Oo, ganyan. Pero girl ka talaga. Pero girl na talaga ako matagal Kahit nung kinuha kang boy, as a girl ka, no? Girl pa rin ako, pero yung mga trabaho, pang lalaki talaga. Pero nung
nagtatrabaho ka, ino-all out mo na gay ka, hindi pa? Hindi pa masyado, pero gay na talaga ako. Yung nga lang kasi, nasanay ako sa ganong style kasi yung tatay ko, galit sa akin dahil... Nabugbog ka? Oo, dahil sa probinsya namin, 4 kami magkakapatid, puro babae lahat, bunso ako. Parang junior sana ako. Ay. Kaya parang yung father ko, hindi niya matanggap na maging bakla pa. Ako naman, nagpapanggap ako na kunwari lalaki, pero deep inside, babae din talaga ako. So, nabubugbog. Oo, nabubugbog ako madalas talaga ng father ko noon, pero okay na yon. Hindi ko naman to ginusto, di ba? Oo. So, kusa ko naman siyang naramdaman. Kusang Pero okay naramdaman. naman, bandang huli, yung tatay ko wala na ngayon, pero naging okay din naman kami. Paano kayo naging okay? One Hand Online Cash. Para tanggap niya na rin na ganun ako, bandang huli, bago siya mamatay. Oh, so nung pumunta ka na sa Maynila, ano naman ang na-discover mo sa Maynila? Kasi 'di ba, usually daw yung mga tao sa probinsya sinasabi nila pag pumunta tayo ng Maynila, gaganda ang buhay Ayan, natin. dito ko talaga napatunayan sa mga experience ko na hindi din talaga madali ang buhay sa Manila, lalong-lalo na pag wala kang discarded. Kasi ako nga naranasan ko maging palaboy talaga. Di ba, yun nga yung mga time na tumira ako sa ilalim ng tulay. Tapos, ang haba din siguro, matagal din ako doon, mga 3 years or 4 years sa ilalim ng tulay. Tapos yun nga, may nag sa akin ng construction, na friend ko. Nag-enjoy ako, daming lalaki. Ay, pagod na ako, gupa rin, naka-smell pa rin ako, lalo na pag maraming lalaking gwapo doon. Oo. Na mga pawisan na talagang batak na batak ang katawan, na-inspire ka pa. Oo, na-inspire pa ako. At saka, di ba, pag doon kasi may mga barracks kami before Oo. Tabi-tabi kami doon sa barracks, kanya-kanya, kwentuhan. So, ang saya din. Nung una, nandun yung discrimination, pero nakilala na nila ako. Masaya na? Oo, masaya na. Parang close na kaming lahat. Nawala yung construction kasi nag-pandemic. So, nagtinda-tinda ngayon ako. Doon ako nagsimula magtinda. Hindi pa Paris. Sigarilyo, soft drinks pa lang, mga kape, mga merienda. Tapos, mayroon din akong friend na chef cook naman, nawalan din siya ng trabaho. Ay, noong mga time na nagtitinda na ako, may konting ipon na ako. Sabi niya sa akin, kasi marunong siya magluto bakit hindi natin lagyan ng pagkain, tulungan kita magluto, bili ka na ng kawali, ganito kung ano makailangan. Tapos doon ako nag-start magtinda ng pagkain muna, hindi pa Paris. Pero kasi di ba nauso yung Paris sa kalsada, marami naghanap sa akin, Paris ka ba dyan? So nagka-interest ngayon ako, tinanong ko siya kung marunong siya mag-Paris, sabi niya marunong din daw siya. So ito ngayon, kinarir ko na siya, natutunan ko na, wala na din kasi yung friend ko siguro 3 years ago. Ano Wala na nangyari? din. Parang nagme-maintenance na may edad na kasi yun Parang hindi niya na kinaya. So, doon ko natutunan lahat yung knowledge ko sa pagluluto. Siya pala nagturo sa'yo sa pagluluto. Tapos ngayon, okay na, naging Diwata Paris na siya. Doon ako nakilala ngayon. Kasi ginawa ko siyang 100 only rice, may free soft drinks. Tapos tinangkilik naman ng masa, kaya marami akong customer ngayon. Oo, tsaka nagkukos ka ng traffic. Umaabot daw ng Sofitel ang pila mo. Dati kasi sa kalsada lang ako, as in yung street vendor na kung tawagin illegal vendor kasi hindi naman kami nangupahan, wala kami permit. Pag may clearing, takbo-takbo. So naka-street yun ngayon, may bago na akong pwesto, pero bago lang ako doon. Pero okay naman, mas lalo pang dumami yung customer ko. Kaya nga, pinipilahan na. Eh di, ang sarap ng pakiramdam pag nakikita mo. Yes, ang sarap ng feelings kasi di ba, pinupunta ng mga tao, gustong mag-try, tikman, yung iba bumabalik, tapos